Magandang umaga mga kasambahay. This is Dr. Steph Supan for another episode of Women's Health. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa UTI o urinary tract infection. Ang UTI ay mas common sa mga kababaihan dahil sa pagkakaiba ng ating anatomy sa mga lalaki. Ang ating urethra o ang daanan ng ihi palabas ay mas maikli kaya mas exposed ito sa bakterya. May mga certain ages din na mas prone to UTI. Ang mga bata, dahil sa kanilang poor hygienic practices, ay usually mas prone sa UTI. Ang menopausal women, dahil sa lack of estrogen at sa epekto nito sa kanilang daanan ng ihi, ay mas prone din sa UTI. Ano ang mga usual symptoms o nararamdaman kapag may UTI? Ang pinaka-common dito ay ang terminal dysuria o mahapdi ang dulo ng kanilang pag-ihi. Maaari nila itong i-describe as mahapdi, masakit, o parang mainit. Ang iba naman ay walang sakit na nararamdaman, ngunit napakadalas nilang umihi. Minsan ay kakaihi lamang, ngunit hindi nawawala ang pakiramdam na naiihi. Ang iba naman ay may pressure sa puson o sa kanilang lower back. Kapag advanced stages ng UTI, maaari ring magkaroon ng chills, fever, o flu-like symptoms. Ang UTI ay maaaring ma-diagnose based sa mga sintomas lamang or ma-verify ito sa pamamagitan ng urinalysis o urine culture. Ano ang maaari nating gawin to prevent UTI? Sa mga bata ay dapat silang i-advise ng good hygiene. Isa dito ay ang paghugas mula sa harapan bago ang likuran. Dahil ang urethra ay malapit sa daanan ng dumi, ito ay exposed sa bakterya. Kaya't dapat itong hugasan muna bago ang likuran. Sa mga reproductive age women o ang mga nagkakaroon ng menstrual periods, ito rin ay time na maaaring mag-increase ang risk for UTI. Ang blood ay magandang culture media for bacteria kaya mataas ang risk na may tumubong bakterya sa mga pads. Kaya't dapat ay nagpapalit ng pads every 3 to 4 hours kahit hindi pa ito fully soaked. Hindi rin nirerekomenda ang paggamit ng panty liners. Ang paggamit ng panty liners ay maaaring makakip ng moisture at kapag ito ay warm and moist, ito ay maaaring tubuan ng bakterya na maaaring umakyat sa ating urethra at maging UTI or maging vaginal infection. Kapag hindi na-diagnose o pinabayaan ng UTI, maaaring itong umakyat at magkaroon ng cystitis o pamamaga ng pantog o kaya ay umakyat sa kidneys at magkaroon ng pyelonephritis o iba pang mas malalang sakit sa kidneys. Kaya kung kayo ay may nararamdamang simptomas ng UTI, maaari kayong magpakonsulta sa inyong doktor o kaya ay magpa-urinalysis kaagad. Mga kasambahay, sana po ay marami kayong natutunan ngayong umagang ito. Hanggang sa susunod na linggo, this is Dr. Steph Supan for Women's Health.